topic karon, or ang akong gitaytulan na atong topic, a true believer shines the most in dark circumstance. But before I will comment sa akong sa pulong sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo, allow me to share this song kay sa akong paghimo sa wali pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. God impressed in my heart nga i-share ni siya because we need to understand sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga ang atong kinabuhi dili na atoa. Iyan na. Mo na nga say magbuot sa tanan jud atong oras sa paggamit ang atong panahon, atong resources tanan, talents, abilities tanan, no? Asa na to siya ipahimutang, ihatag kung saan paggamit niya na it's disposal sa Ginoo dili kita kay manager ata sa atong everything nga gihatag sa Ginoo. So allow me to sing this song to you. My life is not mine anymore. It's for you, Lord Jesus Christ. My life is not mine anymore. It's for you, Lord Jesus Christ. Now come, look inside my heart and make me become a little child. Now come, live inside my heart and make me become a little child. My life is not mine anymore. It's now you, Lord Jesus, who lives deep inside. It's now you, Lord Jesus, who lives deep inside. It's now you. My life is not mine anymore. It's for you, Lord Jesus Christ. My life is not mine anymore. It's for you, Lord Jesus Christ. Now come, look inside my heart and make me become a little child. Now come, live inside my heart and make me become a little child. My life is not mine anymore. It's now you, Lord Jesus, who lives deep inside. It's now you, Lord Jesus, who lives deep inside. It's now you, Lord, as the God who lives inside our hearts, the God who took us from the darkness and into your marvelous light, the God who poured the blood of his only son. Thank you so much. And now we are forgiven and we are saved by him alone. Salamat kay Ginoo. Manang among kinabuhi, dako kami utang kabubuton diya kanimo gayud. Kung doon naman gani ni silbihan alagaran, it should be you because you paid the highest price for our salvation. Samahan, salamat kayo sa kalantahon o karon sa among pagbasa sa teksto. Lord, prepare hearts and our minds as well. In Jesus' name, amen. So Acts 28 verse 7 to 10. Atong basahon, Acts 28 verse 7 to 10. Kung na inyong Bible, please open there. There was an estate nearby that belonged to Publius, the chief official of the island.
who welcomed us to his home and showed us generous hospitality for 3 days. His father was sick in bed, suffering from fever and dysentery. Paul went in to see him and after prayer, placed his hands on him and healed him. When this had happened, the rest of the sick on the island came and were cured. They honored us in many ways, and when we were ready to sail, they furnished us with the supplies we needed. So second part na ni sa account sa pagstay ni Paul ug sa iyang mga kaubanan diha sa isla sa Malta, no? Kay safe ang ilang pagdala sa Ginoo nila, although nanglangog gyud sila ngadto kay nasangit man ang ilang sakyanan ug ang ilang barko ug nagguba. Ug atong na-learn last meeting nga ang mga islanders nagpakita katingalahan nga kaayo ngadto nila, no, nga mga shipwreck survivors, kay naghimo gyud sila og fire for them, kay nag-uwan-uwan to nya bugnaw kaayo. Ug sa aton hibaw-an last meeting, si Paul na itabang og panguhag mga kahoy para ato sa fire nga gi-build nila, but not knowing duna di ay viper or has nga lajud kayo bite nga ni gawa sa iyang mga kahoy, labi na kay ni padungay sa sakayo, ni curl sa iyang kamot ug gipaak siya. Ang mga islanders nga nagunana, uy, piniriso man ni siya, na wag gyud siya ka-eskapo, kung nabuhi siya sa shipwreck nga ilang nagian tungod to hurricane karon di na gyud siya maka-eskapo, patay gyud ni siya. So naghulat sila nga mo mulubo si Paul unya human mukaging mamatay. But wa man gitugot sa Ginoo nga mamatay si Paul. Kay na may plano ang Ginoo god sa kinabuhi ni Paul. Buot sa Ginoo nga si Pablo maabot yun sa Roma ug maka-share yun siya ngadto sa emperor, no, may tungod ni Kristo Jesus. So mo na nga pagkakitaan lang way nahitabo ni Paul nga pila na lang ka oras, then it change ang ilang mind. Wala sila magkukom nga pineriso siya nga angay siya mamatay, kundi ilang gitanaw, uy, Ginoo tingali ni siya nga niabot sa isla. Okay? So, manatok usa. And then, sa kana nga islahan, ay dako kayo nga lugar, okay, nga maoy tag-iya si Publius. Usa siya ka sa chief official. Siya jud ang murag, tingali murag namuno sa isla. So, gi-welcome sad sila, no? Gipastay gan isla ngadto sa iyang lugar for 3 days. Pero sa ilang pagstay ngadto, ang iyang papa, si Publius, gihilantan kay nagkalibanga. Nga, makaingon ta nga, ang tao, labi na itong panahon na, which is 2,000 years ago, kay imagine ka, ang medicine wala pa. Wala pa yung mga doktor nga, mga batikan nga, mga doktor nga makatambal dayon karon ang kaning kalibangan na naman dayon, inom na gaday tambal, tak, mahunong dayon ang kalibang, di ba? Yung sa kagtambal, mo go down ang imong fever. Pero, hunahunaan ni, kung makalibanga ang tao sa una, tipok jud siya. Taypa jud siya. Okay? Kay usap pa jud is walay tambal ngadto kay naa sila sa isla ug wa sa jud doktor ngadto na nang islaha. Kung mulakaw sila, kinahanglan sila musakay og barko or ship, no? Pero rare man kaayo ang usa ka dako nga maging kukusaan nga layo sila sa civilization. Pero makita na to nga si Pablo, no, gilid siya sa Ginoo sa iyang pagabuhaton. So pagkahibaw niya, niadto siya, iyang gitanaw ang papa ni Publius, then niampo siya. Kung man ampo iyang nga ang Ginoo ni Pablo tinuod jud, no. Nga tinuod sad ang Ginoo nga nag-ingon sa Mark 16 verse 17 to 18, chapter 16 sa Mark 17 to 18, ningon siya din sa iyang mga disipulo. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe in my name.
They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. So makita nato sa verse 18 na ang duha ka butang nga gipropesiya o giingon sa Ginoo, kung ikaw magalakaw ka, yang magabandilyo ka sa iyang ngalan, magasangyaw ka sa iyang ngalan sa kaluwasan sa mga katawhan aron dili sila hukman sa iyang amahan. Yun siya nga mupunit mo snakes, di mo maunsa. Bisa pag gisanan kanang kaimnan mo og poison kanang sa nga na Bisaya na nabilahan na kag mga lugar-lugar niya, hiluan ka, di ba? Ikakibaw. So hiluan ka, dili ka ma-hurt. Nya mo imo itapion ang imong kamot sa tawo nga masakiton, maayo na siya. Okay? So of course, this is true kay ang signs and wonders accompany to those sa naghatag gyud sa ang ginabuhi ug naglakaw gyud siya para ihatag o ibandilyo or iso ang pulong sa Ginoo. Okay? So in my case, I have really experienced a lot of things for doing the will of God in my life, no? So di man ta mo kanin ha kay mataas na magmaayo. But we can see nga ang Ginoo gid siya. Di gid siya mupakya sa pag-protect, pag-provide ug pag-guide sa iyang katawhan sa tanang circumstansya as we see it in the life of Paul. Kay kung imong i-observe closely, ang Ginoo ba, iya diyong gidala intentionally sa isla sa Malta ang grupo ni Pablo after 14 days nga nagsigislag sa sakay nga grabe jud kayo nga dili yung bagyo hurricane. Nya ngano ngadto man nga isla nga daghan mga isla nga ila ganing agian ngadto sila in between sa mga islands ngadto sila agi para dili kay kusog ang hangin. And yet diha gid sila sa Malta gidala sa Ginoo. Ug ini nga island nagprepare ang Ginoo sa mga panghuna-huna sa makatawhan pinaaging mga milagro. Kay ang milagro nga unan pag-abot nila, uy, silang tanan buhi. Way na nga matay. Okay? Apil kong piniriso. Nya si Pablo dihaday viper sa iyang kamot, gipaak siya pero wa siya namatay. So nagunaw na siya, sila Ginoo ni siya, dili ni siya ordinaryo nga tao, di na siya prisoner di ay. Nya naghumanasad sa atong hibaw-an, ganina atong gibasa, naghimo dag miracle ang Ginoo pinaagi ni Paul again sa pag-heal niya sa papa ni Publius na naasa kamatayon, nagtuaw sa kamatayon. Nga nakahimo gani nga naidaghang miracle na himo si Pablo kay ang tanang mga tao nagdaan naman sa ilang mga masakiton ug ilan namang giadto ni Pablo ug silang tanan nga masakiton naayo man sila. So manang makita nato din hinga si Paul ug ang iyang companions na apil na sila sa mga panalangin nga gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Paul. Kay gi-welcome naman sila, wag mga prisoner ni ha, daghaning mga kiha, daghaning mga killers yung tingin kadaghanan ani, pero wan ana sila tan-awa sa islanders nga mga ingon ana nilad sila mga tao tungod sa mga milagro, tungod sa pagpakita sa Ginoo nga kinsa siya pinaagi sa kinabuhi ni Pablo. Nga sa ila ganing pagbalhin na og lain nga barko niya, larga sila, gisuplayan, sila gitagaan, sila daghang supply sa ilang paglawig. So, makita na to din na si Pablo sad, before gani siya ni heal sa papa ni Publius, so sayang gibuhat, he went in there, prayed, and then laid his hand. So mga kisunan, I want us to understand, yes, there's a gift of healing. Dunay tao nga tagaan Diyos sa Ginoo nga every time mo pray siya for healing, heal dayon. Okay? But kita mga ordinary nga mga wa tatagain ni ana, but although God is really saying kaning mga gifts nga gasa man hatag sa Ginoo, gift of healing, naani sa mga again katong mosunod sa iyang mga pamaagi, musangyaw sa iyang pulong. Pero dili tanan nga mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo na ay gift nga ingon ana. O kana nga gift also dili
permanente. Okay? So man hindi ka kaingon nga healer na siya kay mura to sa to pa nana niya ang gift permanent, no. It's only nga ang uban murag frequent kay siya maka-heal tungod kay gitagaan sila sa Ginoo og frequent nga gift pero di na siya resident gift. Okay? So in short, kung Kristohanon ka nay mahimo kang instrumento sa Ginoo to pray for those who are sick. Okay? But not all prayers, not every time nga mo pray ka for healing, tubagon sa Ginoo. Kaya in the first place, before ka mo pray for healing, musik jud ka sa Ginoo, what do you want me to do with this person? Do you want me to pray for healing, Lord? Ana, na mo to I believe mo to gibuhat ni Pablo. Ni pray siya sa Ginoo, una siya ni lay sa iyang hand ug gihil niya ang masakiton. So, in short, careful ta mga kaigsuunan, mo appeal ta sa Ginoo pero di ka mo ditso og heal sa masakiton kung wa ka giyahi sa Ginoo. Okay, now in the case akong manghod karon, hala, tagtaod naman na siyang nasakit, no, sige mo tag-pray, no. Ako gani sige gay ko sa Ginoo, Lord, kung sayop ang akong pagdungog nimo nga i-heal akong manghod. Kung nasayop ko, Lord, sa Psalm 103 sa akong interpretation, kung nasayop ko sa akong prayer mismo, Ginoo, then correct me. Because ikaw may makagiyan na mo, unsaon na mo pag-ampo, o unsay among i-ampo. Kaya sige tag-ampo for healing, hindi na maggusto sa Ginoo. Ana, bitaw, ang gusto niya sa Ginoo nga, Lord, i-comfort lang siya, tagalan siya si strength, while mintras na siya ani nga sickness. Ana, bitaw. Pero kita mang good, gima itong murag magic, murag as if we have the power. Mo ang problema sa tao, even for those believers already, og ang labi na yun na, ay kana, ang pastor yun papriha na kay kuan dyan na, igo dyan na kayo, shoot dyan na. But again, even if you're a pastor, even if you are a missionary, even if you have experience nga pag-pray nimo na heal ang mga masakiton, you should be careful because you don't own that gift. Wa ka nakatagiana. O at the same time, wa ka nakatag-iya ning tao nga bisag imo lang siya mura siya, mura kag daghang kang kwarta nga mura gilabay-labay diha niya for free. It is God. He has the ultimate say kung unsay imong buhaton ni ana sa kanang tawhana before ka mo pray. But again, it requires faith. Labi na paprehon ka nga mo mahil na siya, it requires so much faith. Okay, so again, I have so many stories on that. Magkuhan ko nga, Lord, is this the right thing or not? And when I get the right thing from the Lord, I continue to do so. So there are times nga ang prayer dugay mo abot, there are times nga immediately mo abot ang tubag sa Ginoo. Okay, so now, kuan ko ani, mungutan ako, why do you think na inadto sila? Anong nahitabo ni mga butanga ni Pablo? Nganong gialaw sa Ginoo nga 14 days jud sila magsugat-sugat adto or nagpaanod adtong kusog kay nga hangin, no? Nga na wash ashore sila sa Malta. Nga karon duha ka milagro. Nganong man ni? So, ang ship journey, ang journey nila ni Paul na to sa Rome, pwede itong sayon jud unta. Kanong sayon man, kung nisalig lang sila sa Ginoo, kay ang Ginoo nagsulti na ni Pablo, na di lang ta mo larga ron, kay murag doon na dyan, kanang dili maayo nga hangin, atong masugatan, ay, wa magyud sila mutuo. Ngadto magyud sila sa kapitan sa barko kay siya biya ang eksperyensyado ana man gyud no. Ngari sa tagiya sa barko kay ngano man sige siya sakay-sakay ko sa iyang barko. Na kinsa man si Paul di man siya sailor. Di man siya nagsigsakay-sakay. Ngano man siya nga di ta mo mularga. Okay? So nakita nato na nga when we trust man than trusting God, yabo gyud ta. Okay? So wa sila maminaw sa gisulti ni Paul, sa warning ni Paul, mao nga ni suffer sila
o grabe kaayo. Imagine na gana 14 days kana lang ganing pila ka oras yung ganaan na ang barko magsuka-suka naman kaanam lipong kaya mura kag mamatay na ko Lord. Okay, makuyawan mangani ka. So ang ilang nawagtang sila ang ilang cargo which nakita ta na replenish na tagaan sila balik sa tanan nga ilang mga nawagtang, of course katong para business din agi to ma-recover kay rice kuan man siya kanang barko man siya nga makarga og rice padung sa Rome. So 14 days hangtod naabot sila sa isla sa Malta. On that note, katong 14 days makaingon jud ko mga kisuunan, gimold si Pablo Umayo o gigamit sad siya sa Ginoo diin iyang mapadangat, iyang mapakita, iyang mapa-reveal iyang kaugalingon everyone sa ship. Everyone dito. Ang centurion, ang mga sundalo nga kulog kuyog nila, ang ship owner, ang kapitan sa barko, ang mga prisoners. O bisan sa iyang kauban nga si Luke nga nagsuwat nining Book of Acts o si Aristarchus nga kauban sa nila. So, ang Biblia hinuon silent. Wa siya nagsulti nga katong mga tao dito sa barko ni-receive sa Ginoo. O wa sa gayatan nato makita nga pag-abot nila sa isla sa Malta, na born again sila, wata kakita ni ana. Okay, wa gisulti. It's silent gani. So dili ta mo presume. But definitely sa ilang naagian with Paul, makaingon jud ta nga God was revealing himself through a godly man. Ang tao nga ang iyang kasing-kasing totally for God, ang iyang hunahuna 100% for God, ang everything sa iyang kinabuhi is about God. Iya yung gituman ang gingon sa Ginoo nga there's only 2 commandments nga atong sundon. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. And if you love God, you can love others as well. Okay? So mao ni nga dako kay impact. Okay, ngadto sa ilang kasing-kasing ang mga gibuhat ni Paul. Okay? Nga makita nato nga naka-influence si Paul, okay, naka-influence siya without nga nang influence ko kadaghanan sip-sip man no, magpaksikit-sikit maayo mga uy butan kay kakuan niya mga nausa ko ang pangayon ang sulti sunudain ka. Dili man ana si Paul, wa man siya magsip-sip sa centurion, but because the centurion sees, nakakita siya sa kadako sa Ginoo ni Pablo, kakita siya sa sincerity ni Pablo, kakita siya nga why motibo si Pablo kundi nga ma-save lang sila, nga maminaw sila. So unsa iyang isulti nga ang centurion pag abot nila sa Sidon, unsa siya? Prisoner biya siya. Itagaan siya kagawasan nga bisita siyang mga friends. Aron makadawat sad siya kung sa mga panalangin nga ihatag sa iyang mga friends. Okay? Unya sa dihang na shipwreck na sila, ang mga sundalo ningon pamatyo na nato ning mga prisoners kay prisoner akong ikaw sundalo kaya nawagtangan ka o prisoner ikaw may mamatay. So para nila patyo na lang tamo para di may ang mamatay. Ningon ang centurion si Julius ayaw kay nagunaw na siya ni Paul. Mamatay si Paul kung patyon nila tanang prisoner kay ma-shipwreck man sila. So kung shipwreck ang tanang mga prisoner mangkagiw yun na sila, but gihimo sa Ginoo nga tanang prisoner ni kuyog yun nila sa isla sa Malta. Ug wadyo usa ka prisoner nga ni kagiw o ni escape. Okay? So manang makita nato din nga ang favor sa Ginoo. So ang pagpatay sa mga prisoners were prevented. So ni stuck jud no sa prison sa mga prisoners ug ngadto ni Julius unsay gipangbuhat sa Ginoo through Paul. In short, magigsuunan, mga kagilaan, na-experience nila, nakita nila ang power of God in this particular person. Nag-journey sila sa ngit-ngit, literally ngit-ngit jud kay ilang palibot, kay hurricane man, wa may sun. Okay? Ngit-ngit kayo, sa kibawa sa Slapadong, nagpaanod na lang sila sa asa, mulamba ang daggo kayong bawd. Okay? So, 14 days. Dili ka makaingon nga na juday Ginoo. Nya opagod sila nga unsa. Kaya nga si Pablo, beside ang inyong hair, intact mo from head to toe, mag-abot yun mo safely where God will bring us. And now, karon sa isla, ang Ginoo nagpadayag na usab pinaagi ni Pablo
Again, silent ang Biblia kung ang mga islanders na converted ba yun o wala. So, tanaw na to ang buhat sa Ginoo. Kung ikaw nagpagamit ka sa Ginoo, there are two things nga imong posible nga imong mabuhat. Okay? Una gyud is magsog kita magsabod gyud ta sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Usa gyud na. Nya usay sad pagsabod nimo, uy, nakaani dayon ka immediately. Okay? So, mo ang two parts in work of the Lord, sowing and reaping. So, possibly, sa ako lang ni, gituyo to sa Ginoo nga makuyog nila si Pablo for 14 days nga grabe kay sa ni bagyo ngadto sa sud sa bangka human nga sa isla nakakita sila makatingalahang butang nga gipangbuhat sa Ginoo pinaagi ni Pablo kay ang Ginoo nagsabod sa iyang pulong ngadto silang kasing-kasing. Og kani na prueba pa gyud sa iyang Diyos nun nga kinabuhi ni Pablo. Og gi apilan pa jud mga milagro aron pag silyo nga ako ning tao dili makahimog milagro. Kay ngano wa man nagmilagro si Lucas? Tao man siya sa Ginoo. Ngano wa man nagmilagro si Aristarchus? Ngano wa man sila gamita si Ginoo? Nganong si Pablo man? See? So ang Ginoo mo pili gyud siya og tao, wa ko mag-ingon nga dili sold out si Luke o si Aristarchus, but because Paul was already told by the Lord sa dihang gi-convert siya nga mo suffer kag a lot for me, but gamiton ta sab kag maayo. So mao to ang destiny, mao to ang divine appointment sa Ginoo ni Paul or ni Pablo nga mo suffer jud ka pero magsigi kag sangyaw sa akong pulong but di ka mahadlok kay mag-uban ko nimo. So talagsaon sa jud kaayo ang misyon ni Pablo sa iyang kinabuhi ug nisunod jud siya sa Ginoo kay nakakita siya nga bisan pa og kapila ko kanang kapila gud siya gisretan no sa iyang kinabuhi pero ni survive siya kay nakakita siya nga ang Ginoo nga iyang gisaligan dili siya pasagdan paabdon siya kung asa gusto siya makaabot. Ug niini nga side karon, we are in the last part of the book of Acts diin masinati nato nga si Pablo, okay, is one thing nga ang iyang kaso maabot yun sa Roma. Manang nagsakay siya sa barko para sa Roma and God said, yes, you will really go and share the gospel to kings, to prominent people, sa mga tao nga murag lisod kay kabuoton sa yanong mga tao labas sa tanan lisod kay sudlon sa ebanghelyo kay kana sila dinhi mo basta-basta maistorya. Okay, kay naa sila silang dagkong opisina niya, mga leaders sila, niya na sila daghang army and etc. So mga katawhan sa Ginoo, kung ang Ginoo nakahimo ni ana sa kinabuhi ni Paul, can God not give us may yung nga gamay of sa mga naagian ni Pablo or kanabang paragon ako is kanabang thrilling nindot kay ang kinabuhi ni Pablo. Okay, wako dingon nga nindot kay thrilling ka na makuan ka masakripisyo ka o kanang daghan kay imong agian nga kasakit. Kundi ang ako ba kanabang when we are willing to really serve the Lord and be there for God, one is nadyo ng mga kasakit, no? Nadyo ng mga obstacles, pero sa mga obstacles again and again makita na to ang gahom sa Ginoo nga kung kunid ako ning bukid sa kwaton ka sa Ginoo para makalatas ka sa bukid, kung dagat na kuptan sa ka sa Ginoo para makalabang ka sa dagat, whatever, kung kayo na makalusot gihapon kabisag kayo pa na, because nothing can compare to the power of God. Wala joy sama sa Dios nga dunay gahom, dunay abilidad na ani ang tanan kay He's the encompassing God nga di way makapildi niya. So manang para nako anong adto man ko sa pildiro na sa cross nga mao si Satanas, anong di man ko diri sa victor nga mao si Jesus Christ. Yes, makatilaw ta ginagmay sa iyang kasakit, but a lot of times it's victory in this life. Okay? And most of all, the fulfillment of that victory in heaven after this life. So man nga, mayong ko nga, sa dihang mo travel ta ni ining kinabuhi
do na joy unwelcome nga circumstances nga mo igo nato nga di nato danghon usahay ang Ginoo ang dili kay usahay most of the time ang Ginoo biya mo sulti na nato kung magbasa sa taspulong sa Ginoo mas sense nato nga murag dunay warning usa jud ka nino di kay ta kahibaw unsa ni siya nga moabot pero mas sense nimo as you read the word of God. That's why again mo recommend jud ko mudasig jud ko read the word of God dili pakli-pakli ganid Genesis to Revelation book by book. Okay, so kung nay maabot sa atong kinabuhi dit nga taganahan ni ana but namo ta sa kalibutan nga tinunglo. Okay? Di ta kabuot kay ang mga tao nga nagpalibot nato wa kaila sa Ginoo. Ang nagpadagan ng kalibutan na si Satanas. Kinsa man ta dinhi? Transient. Okay, kuan na ta dinhi foreigners. Di ta taga dinhi. Spiritual beings ta tagalangit ta. Okay? So naata sa tinunglo nga kalibutan. So naa jud ang mga daghang obstacles. So ang tao tingali either ganahan sila nato or di sila ganahan nato nga wa gyud klaro nga rason kung di sila ganahan nato, it's okay. Pero atong himuong siguraduon nato nga bisag nasuko sila nato or they hate us, kay ni proclaim ta sa gospel, kay nagpuyo ta og Dios nga kinabuhi, sige lang atakihon ta. Basta dili lang ang Ginoo mo talikod nato. Tao ra man na matagingon sa Bible sa King David, what can man do to me? I trust in God alone. What can man do to me? Kani pagsuwat niya ani somewhere there in chapter Psalm 60, gigukod siya ni Saul nga wag siya sa og sa mga katawhan ni Saul. Okay? So kapila siya nagdagandagan because of that. So manang atong hinumduman unsay giingon ni Peter sa iyang sulat sa 1 Peter chapter 2, 13 to 17. Ningon si Peter, who is going to harm you if you are eager to do good? Kisang may mubuhat ni mong dautan kung naghimo kag maayo. But bisan pag nagbuhat ka o ni suffer ka, nga nagbuhat man ta kag maayo, bless ka. Okay, balikon nako. Verse 14, ningon siya. But even if musuffer ka, tungod sa imong gibuhat nga maayo, bless ka, og ayaw kahadluki ang ilang mga threats, ang ilang mga tian jud ka, usa niya, ana bitaw, kan hadlukon ka, ayaw kahadlok ni ana. Pero sa imong kasing-kasing, himuag yun nga ang Ginoo, mao gyud ang imong tinuray nga alagaran. Mo nang andam ka muhatag og tubag ngadto sa tanan nga mangutana nimo, anong kuan mo kasi ang sangyaw man ka ngano man jud nga naglaom-laom ka na anang mga butang nga di makita pero sigurado ka. Unya ngano man moingon ka nga ikaw ray maatog langit, wa mo kuningon ako maato ray mag-atog langit, kanang gani kung maato kag langit mo nang gisultihan di ka nga dunay kaluwasan pinagi ni Kristo Jesus. Pero sa atong pagtubag ningon si Pablo, do it with gentleness and respect. Respetuhi sila. Gentle ka. Nya ang dapat ang imong kasing-kasing verse 16, klaro imong konsensya nga nagsulti ka nga dili malisyoso aron ang imong maayo nga behavior da ni Kristo makit-an nila og mauwaw sila nga nagsulti sila bakak or nagtumo sila sulti against nimo. O sa verse 17 ni ingon, kay it is better, mas maayo kung kabubuton sa Dios nga muantos ta for doing good kaysa nag-antos ta for doing evil. So mo na ang pinakapunto sa verse 17 sa 1 Peter chapter 2 nga kung muantos man ta tungod kay nagbuhat ta og maayo kaysa nagbuhat og dautan. So mingon ka nga, yan ko ganahan mo antos. Yun ang tas kalibutan lagi. Musugot kag sa dili mo antos man jud ka. Nya kung di ka mosunod ni Kristo, then mag-antos jud ta. Kaya to man siyang gitalikdan. Nya kuyaw kaayo kay kana nga pag-antos wala ang Ginoo diha. Well, kung nag-antos ta, kay nisangyaw ta, kay nagbuhat tag mga maayong mga butang, nga giinitan lang jud ka, gi-persecute lang jud ka, gitumutumuan lang jud ka, gidaot lang jud ka. Pero kibaw mga na Ginoo kuyog nimo. So asa man ka? Nag-antos ko pero ang Ginoo na nako umatukog langit. Kutob ra na sila sa pagpatay sa akong lawas pero matumod kog langit or talikdan ako ang Ginoo para lang
Murag main kay ko aning mga tawhanan ning sa kalibutan, nya human-human, ikamatay na, mamatay man gyapon jud ko, nya kamatay na ko adto ko og impierno. That's forever. So atong hunahon-naon asa ta mag puyo after this life. Kay after this life, forever na na. Way katapusan nga kasakit or ato baka sa langit na way katapusang kalipay. Kapilian na higala nga imo ug akong pagabuhaton. So, friends, nangita ang Ginoo og tao nga iyang magamit diin iyang mapadayag ang iyang kaugalingon pinaagi sa imong kinabuhi nga grabe ang kausaban. Magpadayag ang Ginoo pinagi mga milagros nga iyang pagabuhaton pinaagi nimo ug ngadto sa uban og magpadayag ang Ginoo pinaagi kanimo pinaagi sa imong pagsangyaw sa iyang pulong ngadto sa uban. Ang pangutana, ikaw ba na? Ikaw ba na? Nangita ang Ginoo. Ingon ba ka para na Isaiah, here I am Lord, use me. So man nga magisunan. Let's always praise and thank the Lord. Imingon kita sa Ginoo, Lord, use me. Use me. So kung naka sa difficult nga circumstansya, nihayag ba ka? Or ningit-ngit hinon? Unta nihayag anta. Ang Ginoo ba sa dihang naka sa dark na circumstansya, nagpadayag da nimo, diin ang imong response is always godly response. Maminaw ba ka sa instruction sa Ginoo, labi na kung ngit-ngit kayo, wa kakibaw unsay nahitabo, di na kakibaw unsay buhaton? Musik ba ka sa Ginoo or maminaw ka sa kalibutan? Ngayon jud ko paminaw jud ang Ginoo, huwatag jud niya sunda siya. Kay mao na gibuhat ni Pablo. So mo learn ta sa kaning great disciple of Jesus Christ nga ginganlag Pablo or Paul. Kay kaning tawhana nakasabot kay siya nga ang iyang kinabuhi dili na iya. Balikon ko. Mo learn ta ni Apostle Paul kay kining tawhana nakasabot kaayo siya nga ang iyang kinabuhi dili na iya. Nga siya ni belong siya sa Ginoo kay ang Ginoo may niluwas kaniya, nipunit niya gikan sa kalapukan, gikan sa sala sa kamatayong dayon o gibayran ang tanan niya mga sala diha sa cross. Si Jesus ang nibayad para sa tanan niya mga sala. Si Jesus ang nikuha sa tanang kaulawan nga unta siya ang maulawan tungod sa mga sala nga iyang gibuhat. Diba mo asad ta? Ipakuwawan ba ta sa Ginoo una ta niya gitubos? Wala, ang tanang kaulawan nato sa itong mga gibuhat nga shameful jud kayo. Siya ni antos ni ana. That is why Paul's life, ang iyang kinabuhi was about na serving God, loving God, worshiping God, glorifying God, honoring God. So i-honor yun nato ang Ginoo sa tanan bisan pa sa lisod kaayo nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. His life shined the most in this difficult and dark circumstance. Friend, let your light shine. If God is in you, you will shine. So, mangutana lang ani, is Christ in you? Nabagyo si Kristo nimo? Kaya kung wala, receive Christ in your life. So nituba ka nga imong kinabuhi di na imo, iyan na nga you belong to God and God is also in you. Then muhangyo ko ninyo. Again, let your light shine for God is with you. Og atong kantahon, ang kanta dinhi sa yatag sa Ginoo mo iyang ipakanta nato. Okay. My life is not mine anymore. It's for you, Lord Jesus Christ. My life is not mine anymore. It's for you, Lord Jesus Christ. Now come, look inside my heart and make me become a little child.
Now come, live inside my heart and make me become a little child. My life is not mine anymore. It's now you, Lord Jesus, who lives deep inside. It's now you, Lord Jesus, who lives deep inside. It's now you. Father, I pray that we will totally, with confidence, trusting the one true God, that your Son is in us, your Spirit is in us. We are in you, and you are, and we are in you, and you are in us. Just like the Son is with you, and the Father is in the Son. Lord, there's nothing that can separate us from you. Lord, at times we doubt, but it's you who lift us up. You lift our head up. You want us to always look up and not be troubled by, challenges in life. Father, ikay nakibaw what each and everyone is going through right now. Lord, you know, God, kaning kadaghanan sa imong katawhan are not only, di walang sila napahibaw, but they are praying, they're asking, and there are some troubles in their hearts and in their minds that you alone can address. Father God, Lord, reveal yourself in these dark hours that whoever is going through right now. Please, Lord, speak to us. Work a mighty work in us and through us. Reveal yourself that the people around us, Lord, will know that our God is a loving Father, is a glorious God, merciful God, and that you care for us so much. Na makakita sila o makailasad sila unta nimo. Naghangyo na nga muyo mi kanimo Ginoong Dios. Nining kapuna o sa matag adlaw sa mong kinabuhi kay Ginoo wa jud may mahimo on our own. We trust in you and depend on you for everything. Dalaygon ka sa wala katapusan ng Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so that's the message of God for us today.